So magandang hapon sa inyo mga ubeng, isang mapagpalang hapon sa inyo mga ubeng. Meron lang po kaming gustong sabihin sa inyo. Meron po kaming hindi inaasahang nangyari. Kasi po kanina, pagkahatid ko kay Patricia sa trabaho, mga bandang 10:30 kasi 11 yung pasok niya. And then umuwi na ako dito sa bahay. Nagluto ko ng tanghalian ng pagkain. And then habang kumakain ako, may nag-text. Ang buong akala ko makakapasok na rin ako sa trabaho. Kasi nga nakakumpleto na ako ng requirements ko. At sabi kasi nga, magkumpleto ka muna ng requirements mo bago ka namin pag-startin magtrabaho. So ako, mga nakarang araw, kinumpleto ko si requirements. So kahapon, nung nakumpleto ko na yung requirements, ipinasa ko na po siya. And then sabi sa akin, okay, kumpleto na yung requirements mo. So baka hintay mo yung tawag namin, baka by Sunday or Monday mag-start ka na. So ako kagabi, bago umuwi dito, bumili na po ako ng masusuot, yung white t-shirt at saka yung black pants kagaya nung kay Patricia na sinusuot. Expect ko kasi nga sabi baka by tomorrow or Monday mag-start na ako. Alangan naman kasi po na pagtawag sa akin, wala man lang akong susuotin na pang training, pinapapasok na agad ako bigla. So syempre ako, kumbaga nag-ready na agad ako. Bumili na ako ng susuotin ko para nang sa ganun, just in case tumawag agad, start na ako o may susuotin na akong damit. So ang nangyari mga obeng is hindi. Habang kumakain ako kanina, may nag-message, sabi, eto po, yung galing sa trabaho, ang sabi, ito po ay galing sa ganon, ito yung trabaho yun, sabi, pwede po bang puntahan nyo si Patricia dito? Kasi mukhang hindi siya makakapagtrabaho ng maayos, hindi makapagtrabaho ng maayos. So, ang akala ko is inatake. Yun ang buong akala ko. So, pandalas ako. Hindi ko na nga tinapos yung pagkain ko, malis na ako. Pinuntahan ko na. And then, pagpunta ko mga obeng doon, umiiyak po siya. Hindi pala siya inatake. Natanggal po siya sa trabaho. Bakit? Kasi po, kung maalala nyo nung nakaraang vlog, sabi ko nga po sa inyo, inatake siya. Kaso ang nangyari po is nakita daw po nung amo na Chinese yung may-ari ng basta yun, yung pinagtatrabahuhan na inatake si Pat. So kanina kinausap yung manager, assistant manager yata or kinausap. Ayun, may pinirmahan si Pat na for terminate na, pinatanggal na siya. So sobrang lungkot lang kasi excited kami pareho, lalo ako sa part ko kasi buong akala ko makakapagtrabaho na rin ako doon, sabay na kami makakapasok. Pares yung duty namin 11 to 8 yun ang expect ko, so sabay kami makakapasok, sabay kami makakauwi. So hindi po nangyari mga ubing. Matapos ko pong kompleto ng requirements, nagulat ako. Ang sabi sa akin, sinabi din kay Patricia na hindi na rin daw nila ako tatanggapin. Ang di ko lang matanggap doon, bakit pinagkumpleto muna ako ng requirements? Sana man lang nung una pa lang sinabi na ay huwag ka na pong mag-ano ng requirements kasi
hindi ka naman din namin anot kasi kumbaga may nauna na sa'yo, meron na dun sa pwesto mo, dapat huwag ka na magkumpleto. Ang kaso po kasi, sinabihan ako na magkumpleto ka muna ng requirements and then pag-i-starting ka na namin once na makakumpleto ka ng requirements. So ako, yun ang inasikaso ko nung mga nakaraang araw. Meron po nga akong mga tugtog na hindi ko tinugtugan at kasi nga gusto kong kompleto na yung requirements ko. So pinagpaliban ko yung tugtog, sabi ko pas muna po ako sa tugtog kasi may inaasikaso akong requirements ganyan para sa papasukan kong trabaho. Yun lang ang kinasama ng loob ko. Sana pa lang nung una pa lang sinabihan na ako, may nakuha na kaming para doon sa position mo, wag mo nang kumpletuhin yung requirements mo. Kasi nakailang beses akong tanong na gano'n. So sabi lang sa akin, sige, kumpletuhin mo yung requirements mo at tapos pagpasa mo yun, tatawagan ka namin para mag-start ka na kung kailan ka mag-i-start. Sana sinabihan nila ako na wag mo nang kumpletuhin kasi may nakuha na kami. Sana ginanon man lang ako. Ako syempre, yung effort ko, yung pagbiyahe, lalo pa kami ang layo ng pinanggagalingan namin, sa bukid kami nanggagaling. Yung pagbiyahe ko, yung ginastos ko sa requirements, pamasahe pa ganun, parito at parito. And then nagulat ako, yung pinasa ko mga requirements, wala din lahat. Kumbaga, biglang sasabihin nila sa akin pagpasa ko kahapon, biglang, hindi ka na raw makukuha, hindi ka na makukuha. Kasi may nakuha na doon sa position mo. Dapat pa lang, nung isang beses na nagtanong ako, na, sir, ma'am, eto na lang po, kulang ko sa requirements Ano po ba, kukumpletuhin ko na po kasi 2 na lang namang kulang para po makapag-start na ako. Meron pong nagtatrabaho doon, halos ang naipasa lang po 2 lang daw. Ako ang naipasa ko is nung una 3. So ang kulang ko na nga lang 2. 4 pala naipasa ko, 4. So 2 lang yung kulang ko, yun yung pinasa ko kahapon at biglang nabaliwala lahat. Yun lang ang kinasama ng loob ko. Yung pagtanggal kay Patricia, wala kaming magagawa kasi decision yun ng may-ari. Kumbaga, expect na namin yun na mangyayari, na bigla-bigla na lang mangyayari kasi nga gawa ng sakit niya. Pero nag-pray pa rin ako na sana naman wag siyang matanggal, wag sana, kasi malaking tulong para sa amin dalawa, lalo na sa kanya na nagme-maintenance ng gamot. And then ayun, hanggang sa nabaliwala lahat. Pero hindi kami susuko mga ubing, hindi natatapos ang lahat doon. So si Patricia andun po sa loob ngayon, natutulog. At kasi nga masama yung pakiramdam niya, iyak siya ng iyak kanina. Kinalma ko siya, pinapakain ko nga po siya ng tanghalian, ayaw kumain. So hinayaan ko na lang muna magpahinga. Pero hindi natatapos ang lahat doon. Ang sabi ko sa kanya, love, may plano si Lord sa atin kaya nangyayari to. Huwag tayong susuko. Huwag tayong makalimot tumawag sa kanya. Pagsubok lang to. So, meron naman kaming mga kinita nung mga nakaraang araw. Ako, naka-sideline ako yung sa pag-advertise. So, ang plano ko is magtitinda na lang muna kami ng mga calamares, sonta, atay ng baboy. So, kahit na yan, medyo maulan, hindi pala medyo maulan talaga. Kahit na alam kong matumal yung pagtitinda, susubukan pa rin namin para kahit papano meron kaming income sa isang araw. Kumita ba kami ng 500? Okay na yun. At least may papasok na income sa amin. Kunwari kinabukasan, nagtinda uli kami, may pumasok ulit na 500. Okay na uli yun. Maiipon yun. Kaya sabi ko sa kanya, huwag kang mawalan ng pag-asa, may plano sa atin si Lord. Yung mga binigay sa atin ito, pagsubok na naman to, malalampasan natin yan. Ang gawin na lang natin ngayon, mag-think positive tayo,
ipagpasa Diyos na lang natin yung mga nangyayari ngayon. At ayun nga, sabi ko magtinda na lang muna tayo para at least wala tayong amo. Hawak natin yung oras natin. Kung kailan natin gustong umuwi, kung kailan natin gustong magtinda oras, basta kailangan meron tayong income sa isang araw. So, yun nga, kaya sabi ko wag kang panghihinaan ng loob. So, andun po siya nagpapahinga. At gusto lang po namin ipaalam sa inyo kasi nga alam namin po yung iba nag-aabang na kailan kaya papasok yung dalawa ng sabay. Gusto namin makita yun. Ay, kailan kaya sila uuwi na sabay na. Gandang panoorin yun. Pasok sila, pareha sila sa trabaho nila. Pauwi at papasok sabay sila. Diba? So, hindi na po mangyayari mga obing. Move on na po tayo dun. Para lang po alam nyo. So, pero tuloy lang ang buhay. Habang nandiyan kayo na nagtitiwala sa amin, na sumusuporta, hindi kami mawawala ng pag-asa. Maraming salamat sa inyong mga ubing. Walang sawang sumusuporta sa amin. Hindi namin kayo, mahal namin kayo. Tuloy lang ang laban sa buhay. Hindi po kami susuko. So, abangan nyo na lang po ang mga mangyayari. Laban lang guys. Thank you so much. May darating din sa ating magandang opportunity. Ha? Tiwala lang ha? Tiwala lang tayo kay Diyos. Pahinga ko na lang.